So today guys, I am walking kasi yun nga, kakagaling ko lang sa sakit and gusto kong magpalakas-lakas kaya maglalakad-lakad tayo. Hello everybody! Ngayon naman ay meron akong tanong sa inyo. O nagustuhan nyo ba yung intro ko? Di ba walang kabuhay-buhay? Pagpasensyahan nyo na nga yan dahil kagagaling ko lang sa sakit Ang dyan. title nga ng ating vlog today ay Let's Talk About Your Struggles. Wait, meron na naman akong katanungan. Sino ba sa inyo ang maraming struggle? O sige na, ako na ang unang magre-raise ng kamay. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong struggle. Anyway, bago natin yan pag-usapan, marami nga sa inyo ang nagtatanong kung meron nga daw bang day off ang mga yatis. Of course, mayroong day off ang mga yatis, pero depende yan sa sitwasyon at panahon. And now guys, we can have an ice cream. Perfect, thank you. Katulad nga ng sinabi ko na ang day off ay depende sa sitwasyon at panahon. Ngayon nga ay off season kaya naman meron kaming day off ng Sabado at Linggo. At during season naman, kung may guest on board, ang day off ng mga crew ay depende pa rin sa sitwasyon. Meron mga management ng yate na kahit sila ay guest on, ay binibigyan nila ng day off ang mga crew. Ang ginagawa nila ay pinagro-rotate nila ang bawat crew. Or kung minsan naman ay hinihintay nilang bumaba ang kanilang guest bago sila mag-day off. At meron naman mga yate na nagkakataon na hindi bumababa ang guest ng mga ilang buwan, kaya naman hindi nagkakaroon ng day off ang bawat crew. Oo nga pala, ito nga pala yung favorite spot namin na nilalakaran. At sa akin yung paglalakad ay biglang may namuong desisyon. Bigla kong nang naisipang mag-beach, kaya naman ngayon ay ako'y naglalakad pabalik para kumuha ng aking pang-swimming. Oo nga pala guys, habang tayo naglalakad pabalik, let's talk about sa ating title, yung ating struggles. Ano-ano nga ba ang mga struggles ng ating mga new applicants? Nariyan ang zero experience, no connection, financial pressure, competition, duck walking and rejection, industry expectation, homesickness and loneliness, visas, and legal issues. Kung ako ang tatanungin mo, talagang masasabi ko rin sa'yo na hindi madali ang magsimula sa yachting industry. Dapat ay lingid yan sa iyong kaalaman bago ka magdesisyon na pasukin ang pagyayate. Dahil unang-una, kailangan mong gastusan ang iyong mga training. Sa mga training pa lang, kung hindi ka stable sa financial, ay baka mahirapan ka na. Pero meron nga akong advice, kung wala kang pera, mangutang ka. Yes, pwede kang mangutang kasi yan ang ginawa ko. Pero magbayad ka. So yun nga guys, ngayon ay magsiswimming tayo kaya nagpalit tayo agad-agad ng ating outfit kasi wala akong bikining dala kanina, but since from the morning plano ko na talaga yun mag-swimming kasi nga ang ganda ng weather, sobrang init, but then nag-aalangan ako na parang kailangan ko rin mag-walk kasi nga, di ba, galing ako sa sakit. But, nang makita ko yung beach, so, I'm like, no, I need to get change and swim. Ngayon nga ay pabalik na ako, papunta na ako sa beach. Pag-usapan naman natin kung ano ang mga solusyon sa iyong mga struggle. Doon nga muna tayo sa zero experience. Kung wala ka pang experience, alam mo na yan. Dapat pagdesisyonan mo kung anong posisyon ang gusto mong kunin bago ka kumuha ng mga training. Bukod nga sa mga training, dapat meron ka ring Seaman's Book at ANG1. Siguro tinatanong mo na yung, paano naman po yung zero connection? Okay, let's talk about connection. Kung ikaw ay nasa bahay lang, dapat araw-arawin mong mag-online sa website account mo. At napakarami ding yachting pages na pwede mong i-follow. At bisitahin mo na rin ang mga website ng mga agencies. At kung tayo naman ay out of the countries, pwede tayong makipagkaibigan sa mga crew ng mga yate. At kailangan masipag ka rin mag-duck walking. At dumako naman tayo sa financial stress. Oo nga pala guys, ma-share ko lang sa inyo nung ako'y nag-a-apply pa lang sa yachting, ay nagtatrabaho ako at the same time para meron akong panggastos. So isa yung magandang gawing paraan para hindi ka magka-problema sa iyong financial. Okay, dumako naman tayo sa rejection. Ito yung isang pinakamasakit na mararamdaman mo kung isa kang applicant. Rejection is normal lang yan. Don't take it personally. Bagkos paghusayan mo pa, pagsipagan mo pa, at i-improve mo yung sa tingin mo ay may pagkukulang ka. Overwhelmed by expectation. Matuto kang makipag-usap sa may mga experience. Pwede ka ring manood ng mga videos na alam mong may mapupulot kang aral. At dito naman tayo sa competition.
Ano nga ba ang magiging solusyon natin sa competition? Dahil sa panahon ngayon ay napakarami ng applicants. Kaya naman, ang iyong style, dapat gawin mong unique. Make your CV stand out at siguraduhin mong magandang yung pag-uugali. At sa pag-a-apply, sa duck walking man yan or websites or any agency, dapat lagi mong agahan para hindi ka nila nauunahan. Industry expectation, alam naman nating lahat na ang mga recruiter ay matataas ang kanilang expectation sa mga applicants. Kaya naman kung magdedekhan ka, mas mabuti nang marunong kang mag-assess sa mga water sports. At mas mahusay kung may mga certification ka nito. At para sa interior naman, laundry, housekeeping, or service man ito, dapat may mga knowledge ka rin sa posisyon mo. Kung nasa service ka, dapat may alam ka about sa wine. You have to know how to make coffee, cocktails, and marunong ka rin sa silver service. At mabuti na kung may certification ka nito. So now we are going home kasi wala ng araw. And lobat na rin ako. At kung nasa housekeeping ka naman, dapat marunong ka ng pagdi-detail. Marunong ka sa mga chemicals, at folding knowledge, at kung ano-ano pa. So, dami pa rin tao guys, kahit hapon na. Maglalakad ako, kukuha ako ng scooter. So, sa una-unahan lang yan. Kasi medyo malayo yung boat namin dito. Kaya, tara, mag-scooter tayo. And now guys, we are going to get a pizza from here. Visas and legal issues, isa pa ito sa napakalaking problema ng ating mga baguhang applicants. Alam naman natin na kapag baguhan ka at wala kang visa ay hindi ka basta-basta makakasakay. Kaya mabuti na mag-target ka ng mga yacht na nasa Asia o maaari ring magsimula ka from abroad. Pero wag kang mawala ng pag-asa dahil meron naman mga yate na nagbibigay ng visa sa mga mapupusuan nilang applicants. So hanggang dito na lang ako. Bye!